Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Dahil sa dami ng nasawi, nabura ang buong Edgelord Guild at nawawala ang mga reward sa dungeon. Kahit si Yonghwan ay naiinis na hindi nila mahanap ang dungeon reward. Nakita namin ang Phoenix Guild na humihingi ng tawad kay Yonghwan at tinanong niya sila kung paano nila planong bayaran siya para sa kanyang mga pagkalugi dahil hindi ito isang charity business at hiniling niya sa kanila na dalhan siya ng malaking halaga ng pera. Sumigaw sila at ngayon sila umalis na. Tinanong niya ang kanyang sekretarya tungkol kay Woojin at sinabi nitong nasa ospital pa rin siya. Tinawag niya itong walang silbi dahil nasugatan siya ng isang pulutong ng piitan at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sinabi niya na hindi ito mula sa isang halimaw. Tinanong niya kung sigurado siya tungkol dito at sinabi niya na mas mabuting marinig ito mula sa kanyang bibig at sinabi sa kanya ng batang si Guan na dapat silang pumunta sa ospital. Nakita namin ang isang lalaki na umalis sa silid ni Woodman na nagsasabi sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya. Kung may naalala siya, at kapag lumalayo na siya, pinipirmahan niya na walang maalala si Woojin. Then he passed Yonghwan while he's entering the elevator. Yonghwan catches the guy's mood and realizes Woojin is not talking. Pumasok siya sa kanyang silid at tinanong si Woojin kung ano ang kanyang nararamdaman. Nilaktawan nito ang recap na ibinigay sa kanya ni Woojin at pagkatapos ay sinabi ng batang babae na hindi pa niya narinig ang tungkol sa Skull Guild Edgelords at sinabi sa kanya ni Woojin na nakita niyang umatake sila sa kampiyon. Kaya't kung sino man ang pumatay sa kanila ay kinuha ang kanilang mga bagay at gumagamit sila ng isang kasanayan na tinatawag na covert. Sinabi ni Yonghwan na kinikilala niya ang kasanayan at kumpiyansa siyang tinatarget nila ang ibang mga manlalaro at sinabi sa kanya ni Woojin na kung hindi dahil sa kanyang madugong kasanayan sa lason, gagawin niya namatay na. Sinabi sa kanya ni Yonghwan na maswerte siya dahil namatay ang lahat ng Edgelords, siya lang ang nakasaksi. Pagkatapos ay tinanong ni Woojin kung may nakuha ang Phoenix Guild at iniisip ito ng batang si Juan Maltz. Sinabihan niya si Woojin na ihinto ang Innocent Act at sabihin sa kanya kung ano ang gusto niya at nilapitan niya ang dalaga na may iniisip. Sinabi sa kanya ni Woojin na gusto niyang maghanap ng tao at pagkatapos ay hihilingin sa kanya na tulungan siyang makahanap ng pangalawang kabataang babae. Pagkatapos ay sinabihan siya sa kanya na kailangan niyang kunin ang kanyang telepono kapag tumawag ang isang hindi kilalang numero at siya ay umalis. Habang sinasabi na ang pangalawa ay mayabang at mapili sa kanyang mga kliyente at pinaalalahanan niya si Woojin na manahimik dahil ang mga chismis ay magiging mapanganib. Sinabi sa kanya ni Woojin na siya alam at sinabi ng batang si Juan na magkikita silang muli. Nagsimulang umupo si Woojin at sinabing lahat ay pupunta sa kanyang plano at kahit na hindi alam ng batang Juan ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng Mesha Guild at ng Edgelords, hahanapin niya ito. Dahil dito, mabaling ang atensyon ng Mesha Guild sa batang si Juan at natutuwa siyang hindi alam ng batang Juan. Patuloy na lumaban upang makakuha ng lakas. Pinutol nito ang batang babae sa kanyang kotse na nagpapaliwanag kung paano, dahil walang sponsor ang Edgelords, nangangahulugan ito na nagbebenta sila ng mga item sa ibang bansa, kaya kailangan niyang imbestigahan ang mga black market para malaman ang higit pa. Kami makita si Woojin na naglalakad at sinabi niyang dapat ay nakontak na siya ngayon at may balak. Nangyayari ang kaginhawaan at nakatanggap siya ng isang tawag. Narinig niya ang isang boses na nagsasabing narinig niya na gusto niyang makipag-deal sa kanya at sinabi sa kanya ni Woojin na kailangan niya ng mga piitan at pangalawa ay sinabing matatapos ang deal pagkatapos niyang makita ang kanyang mga kakayahan at ite-text niya sa kanya ang mga detalye mamaya. Nakatanggap siya ng isang text tungkol sa isang piitan at naisip ni Woojin na magiging mahusay kung makakagawa siya ng kasunduan kay Second. Binabalikan nito ang dalawang lalaki noon at nalaman namin na ang kalbo ay talagang pangalawa at ang isa pang lalaki ay wala pa rin. Hindi nakilala. Gayunpaman, sinusubukan niyang bigyan ng babala si Second tungkol sa kung potensyal na gusto ni Woojin na saktan siya at sinabi ni Second kung sapat na ang kasanayan niya para patayin siya. Mabuti yon dahil nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng sapat na talento para sirain ang mga piitan at linisin ang laro. Nagtatanong ang lalaki kung paano niya nasasabi yon kapag nakaupo siya dito.
Ang isa pang lalaki ay nagsabi sa kanya na siya ay may isang mahabang paraan upang pumunta dahil siya ay hindi kahit na mag-isa ng isang piitan. Pangalawa, sinabi niya siya ipinadala Woojin sa isang kobol piitan, kaya makikita nila kung paano ito napupunta. Pagkatapos sila ay nagbibiruan at ito ay naputol. Pabalik kay Woojin na papalapit sa isang gate. Sinabi ni Woojin na ang kobolds ay mahirap para sa mga normal na manlalaro, ngunit iyon ay para lamang sa mga hindi alam kung paano sila talunin. Nakita namin si Secretary Lee na pinapanood si Woojin na pumasok sa piitan at tinanong niya kung dapat niyang i-on ang timer. Nagulat si Second sa kung gaano siya kabilis. At tinanong siya kung may dala ba siya at sinabi niyang hindi. Sa tingin niya, siya ay walang ingat o pipi at ang sabi ng isa ay parang sobra lang siyang kumpiyansa. Pangalawa ay nagtataka kung hindi ito isang bluff. Putol nito sa isang miyembro ng Mesha Guild na nakikipag-usap sa dalawang Japanese Masters, Wiggins comrades na binanggit niya dati at ang messenger. Sinabi ni Jihoon na walang gaanong pinsala at nagalit ang isa sa mga lalaki, sinabing namatay ang 5 sa kanyang mga tauhan. Napagtanto ni Jihoon na isang pagkakamali na sabihin yon at sinabi ng isa pa na naroon lamang dahil si Seje at pinapunta sila at tinanong niya kung sinadya niyang paniwalaan na ang kanyang mga tauhan ay namatay dahil sa mga orsi lang. Si Jihoon ay yumuko at humingi ng tawad ng husto, sinabing iimbestigahan niya ito ng maayos at sinabi nila sa kanya na huwag mag-abala at inalok siya ng inumin dahil hindi alintana kung ano ang nangyari. Sila ay nasa isang alyansa sa Mesha Guild at gusto niyang malaman niya kung gaano sila kalalim na insulto. Sinadya niyang mamimiss ang Jaehoon's Cup at sasabihin sa kanya kung mayroong anumang mga issue sa pagitan ng mga kasama. Ang pagbabahagi ng alak ay nakakatulong upang maayos ang mga bagay-bagay kung sila ay mga kasama syempre. Napagtanto ni Jihoon na siya ay naloko at nakailangan niya ng isang bagong plano na mapuputol ito sa lalaki. At ang natitira na lang ay ang Phoenix Guild, ngunit hayaan itong bukas na maaaring ito ay isang hindi kilalang partido. Ito ay pumutol sa ilang mga tao malapit sa Cobalt Dungeon at pinag-uusapan nila kung paano nagsolo si Woojin at kung paano siya hindi matino at anumang minuto ngayon ang gate ay mag-activate at magbubukas muli. Narinig nila ang tunog ng gate at ang isa pang lalaki na may isang afro ay nagsabi na mukhang siya ay tama. Ang lalaki ay nagsabi sa kanya na mali iyon at na ang piitan ay nalinis na. Mabilis silang nag-agawan upang malaman kung nasaan si Woojin at itinuro ni Afroman na nasa coach na siya, aalis na. Si Second ay sumisigaw sa kanila sa pagpapaalam sa kanya at sa pagkuha ng kanyang pera kung hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. At tinakpan ni Secretary Lee ang kanyang mga tenga at sinabi sa kanya na hindi niya ito binayaran dahil sila ay mula sa ilang segundong bayan at dumating upang tulungan siya. Pangalawa ay tila nalilito at sinabi niya sa kanya na siya ay nagplano na kumuha ng mga ito para sa mga inumin bilang bayad at sinabi rin niya sa kanya. Masama dahil huminto lang siya sa pag-inom at ginawa niyang okay ang si Toma. Sinabi niya sa kanya na aalis na siya ngayon at huwag mag-alala dahil makikipag-ugnayan siya sa kanila sa lalong madaling panahon kung may plano siyang magtrabaho sa kanila. Tinawag niya itong malamig at inalala kung paano niya ito unang nakilala at nakita naming natagpuan siya sa ilang mga durog na bato. Ang isa pang lalaki ay bumalik na may dalang bag na puno ng pagkain na nagtatanong kung may nangyari at pangalawa ay nagsabing may pupuntahan siya. At ipinaalam sa kanya na nilinis ni Woojin ang piitan, ngunit nagtanong kung bakit siya napakaraming pagkain. Nagmamaneho si Woojin at nakita niya sa kanyang sasakyan ang isang walkie-talkie at isang piraso ng papel at iniisip niya kung talagang nagpaplano silang makipag-deal sa kanya o hindi. At sinabi sa kanya ng papel na makipag-ugnayan sa kanila sa oras ng kanilang trabaho. Pumara ito sa isang kotse at nakita namin si Jihoon na nagtataka kung paano niya ito ayusin. At nakatanggap siya ng tawag sa telepono tungkol sa school guild at mabilis na nagmaneho. Pinutol nito ang isang kabataang babae na nakikipag-usap sa isang tao tungkol sa pagharap sa isang issue ng tahimik. And then we see Jihoon from above. Watching all of this and wondering how much young Guan knows.
Some weirdo approached Ji-hoon and says he also wonders how much he knows and that he also wants to know because Young-won talked to him and mentioned something strange too. Sinabi ng lalaki sa dalaga na hindi niya maibubunyag ang impormasyon tungkol sa edgelords at sinabi ng batang buwan na alam niya ang sikreto ng mga lalaking namatay sa kamakailang piitan. Nagulat si Ji-hoon at napagtanto na hindi niya ito malulutas ng mag-isa at na kung isusumbong niya ito kay Sejin, mahihirapan siya. Tinanong niya ang isa pang lalaki kung sino ang kausap ng batang si Juan at nalaman namin na ang lalaki, ang dalaga, ay nakikipag-usap sa kanyang nagngangalang Jeong Hoon Yong at siya ay isang mersenaryong gagawa ng kahit ano kung bibigyan mo siya ng pera. Tinapos ng dalaga ang kanyang usapan at nagpasalamat si Ji-hoon sa weirdo sa pagbabahagi ng impormasyon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Han Young, humihingi ng kausap. Nagulat si Young at sinabi sa kanya ni Ji-hoon na hindi siya sigurado kung ano ang sinabi sa kanya ni Young-won, ngunit mayroon siyang panukala para sa kanya at ito ay may kaugnayan sa pakikipagtulungan sa Mesha Guild. Hiniling sa kanya ni Young na gawing mas simple ito at sinabi sa kanya ni Ji-hoon na nagsasalita siya tungkol sa isang malaking kita sa negosyo at nagsasabing ito ay magtatagal kaysa sa inaasahan niya. Pinutol nito ang dalagang nakaupo sa trapiko at sinabi sa kanya ng kanyang sekretarya na nakakuha siya ng pampublikong piitan gaya ng hiniling niya. Ngunit ito ay hindi tulad ng kanyang mga karaniwang pamamaraan at siya ay nag-aalala na ito ay magpapalubha ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Young-won na ang School Guild ay kailangang kumilos laban sa kanya sa ilang maingat na paraan at ngayon na siya ay nag-set up ng entablado, oras na para sa pangunahing bituin at tinawagan niya si Woojin. Binalik nito si Ji-hoon ng mag-isa at nababalisa siya, iniisip ang plano ng young woman at naalala ang sinabi ni Young sa kanya kung paano niya binabantayan si Woojin at ang ilan pang iba at nahanap ni Ji-hoon ang pangalan ni Woojin sa listahan ng piitan. Ngunit sinabing walang kung paano niya pinatay ang lahat ng edgelords mismo at na ito ay isang halatang pain, ngunit hindi siya sigurado kung dapat niya itong tanggapin. Pinutol nito si Woojin sa kanyang sasakyan sa walkie-talkie. At sinasabi niyang tiyak na nakapasa siya sa kanilang pagsubok at pangalawang tugon na sinasabi na tila naabot niya ang kanyang mga kasanayan at pagkatapos ay nakumpirma na gusto niyang bumili ng piitan. Kaya ipinadala niya sa kanya ang listahan ng mga piitan na pag-aari niya at pumili ng isa. Sinabi sa kanya ni Woojin na okay, ngunit may mga bagay muna siyang dapat gawin at tatawagan siya sa loob ng ilang araw. Sinabi ng pangalawa na maghihintay siya. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa kanyang empleyado tungkol sa habang mapanganib na magtiwala kay Woojin, bahagi ito ng trabaho. Pinutol nito ang pagtatanong ni Woojin sa batang si Juan kung siya ay sinadya upang maging pain at sinabi sa kanya ng batang si Juan. Oo, dahil kahit papaano ay nag-leak ang usapan nila. So it's a matter of time at mawawalan siya ng buhay kung upo lang siya. At iyon ay nag-recruit siya ng ilang dudes upang bantayan siya. Tinanong ni Woojin kung may dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito at sinabi sa kanya ng batang Juan na oo at kung paano niya utang ang ibang lalaki. Sinabi sa kanya ni Woojin na naiintindihan niya, ngunit gusto niyang magkaroon mas maraming sweldo at iniisip ng batang si Juan na nahulog si Woojin dito, ngunit ito ay kabaligtaran. Sinabi ng sekretarya kay Woojin na may inihanda ang dalaga para sa kanya. Nakikita namin na ito ay isang pahina ng kasanayan. Iniisip ni Woojin kung paano sa kanyang nakaraang buhay, ang batang Juan ay aktwal na nakipag-alyansa sa pangkat ng Yamato, ngunit natutuwa si Woojin sa kakayahan na nakuha niya. Hindi pa namin nakikita kung ano yon. Pinutol nito ang Phoenix Guild sa isang piitan na nagrereklamo na ipinadala sila ni Young-won dito at nakita namin itong edgelord mask na nakatago sa anino. Lumipat ito sa isang grupo sa ilalim ng tulay at nakita namin si Young na binababaan ng telepono si Young-won pagkatapos sabihin sa kanya na tapos na ang paghahanda at pagkatapos ay nakita namin siyang nagkukumpirma sa isang tao na kailangan niyang ibigay sa kanya si Woojin. At sinabi sa kanya ng lalaki na oo at sinabi sa kanya ni Young na parang kulang na kulang ang pera nila. Nakikita namin ang lalaki bilang si Jae-hoon at sinabi niya sa kanya na palagi siyang makakakuha ng higit pa pagkatapos nilang matapos at mahanap sila ng mga customer. Sinabi ni Young na mas gugustuhin niyang makipag-deal sa Mesha at kung gagawin nila, hindi mahalaga ang karagdagang sahod.
Sinabi sa kanya ni Ji-hoon na hindi niya magagawa iyon dahil ito ay isang personal na kahilingan at pumayag si Young na siya. Ang iba pang mga mersenaryo ay nagboad kay Ji-hoon na umalis. At sinabi niya sa iba na yayaman sila pagkatapos nito. Ang isa sa kanila ay nagkomento kung gaano ito kakaiba na ang Mesha ay okay dito at sinabi ni Young na hindi lahat ay isang santo tulad ni Sejen at hindi mahalaga. Kailangan nilang i-enjoy ang kanilang buhay pagkatapos ng trabahong ito. Naputol ito sa pagsasara ng gate at nakita ng isa sa mga lalaking naghihintay sa labas ang School Guild na naglalakad palabas, habang ang Phoenix Guild sa ilalim ng batang si Juan ay wala kahit saan. Hiniling niya sa kanila na maghintay at nagtanong kung alam nila ang nangyari sa Phoenix Guild at humihingi ng paliwanag man lang para sa mga pamilya ng namatay. Ibinaba ng isa sa mga lalaki ang kanyang maskara na nagsasabing pinaghiwa-hiwalay niya sila at hindi sila makilala. Pinagpapawisan ng lalaki sa kanyang tugon at nakita naming sinabi sa kanya ng isa pang lalaki na binalaan sila ng Panginoon na huwag gumawa ng anumang issue at sinabi niya sa kanila na nakuha niya ito. Ang isa pang lalaki ay tumawag sa telepono at nalaman namin ang kanyang pangalan bilang Matsumoto. Sinabi ni Matsu na marami pa silang trabaho at pagkatapos ay nakita namin si Ji-hoon na nagsasabing ang target ay papasok na sa piitan sa lalong madaling panahon at magmadali. Tinanong ni Matsu kung bakit kailangan niyang makinig sa kanya at sinabi ni Ji-hoon na hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Matsu accepted and we see on his phone he has the dungeon information. It cuts to daytime and we see Young Juan realizing there's a foreign faction in Korea and that he thought it was a waste for him only work here in Korea. Kaya kung ang mga bagay ay hindi mapupunta sa plano, magkakaroon pa rin siya ng impormasyon ng School Guild. At tumingin siya sa kanyang relo na nagsasabing oras na at nakita namin si Woojin na papalapit kay Young sa kanyang grupo. Sinabi nila sa kanya na lumapit at ipinagpalit nila ang mga pagpapakilala. At sinabi ni Young na dapat nilang gawin ang kanilang makakaya. At may isa pang kuponan na sinadya upang sumali sa kanila. May nakita kaming kotseng huminto at ito ang School Guild mula kanina. Nakita sila ni Woojin at tinanong kung saan ang banyo. Sumunod sa kanya si Young, at nang umalis si Woojin, tinanong niya kung siya ang dapat nilang escort. At pagkatapos ay sinabing oras na para pumasok, kaya dapat silang maglakad at ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sinabi sa kanila ni Young na hindi alam ng kabilang grupo na sila ay magkasama at si Woojin ay dapat gumalaw mag-isa, ngunit huwag mag-alala dahil may susunod sa kanya. Sinabi ni Young na magiging mahirap kung sila ay nagsimulang magpatayan kaagad. At muling tiniyak sa kanya na alam niya kung ano ang ginagawa niya para magtiwala sa kanila. Sinabi sa kanya ni Woojin ang lahat at sinabi sa kanya ni Young na pumasok muna kung hindi ay magmukha itong kahina-hinala. Ngumisi si Young at sinabing magiging mas madali ito kaysa sa inaakala niya. Sa loob ng piitan ay nakikita namin ang lahat at na ang unang palapag ay halos eksplorasyon lamang sinabi ng bata sa lahat na maghiwalay. Magpapadala sila ng isang tao upang samahan siya. Ang pangalan ng pangunahing ay Jin-wook at sinabi ni Young sa lahat na magmadali upang makalipat sila sa susunod na palapag. Nakita namin ang lahat na lumipad. Tumango si Young at Woojin sa isa't isa at napagtanto ni Woojin na ang susunod na laban ay magaganap sa ikalawang palapag. Tinanong ni Matsu kung bakit hindi nila pinapatay si Wooja ngayon at nakita naming sinabi ni Ji-hoon sa kanya na ang mga lalaking kinuha niya ay sasamahan siya ng maayos at hindi mag-alala. At ano ang plano? Na parang sinusubukang tumakbo ni Woojin. Tinanong ni Matsu kung nagdududa ba siya sa kanilang kakayahan at sinabi ni Ji-hoon sa kanya na hindi ganoon kalalim at iniisip niya na pumunta lang siya para patayin si Young at ang kanyang mga tauhan dito. It cuts to Young asking his group what Woojin is doing at ipinaalam sa kanya ng isa sa mga lalaki na pumapatay siya ng mga orsi. Nagsimulang magtanong si Young kung may iba pa at sinabi nila sa kanya na huwag masyadong mag-alala. Sinabi sa kanila ni Young na hindi magbabayad ng malaking halaga sina Young Guan at Ji-hoon kung mahina siya at tinanong kung sinusundan pa rin siya ni Jin Wook. At nalaman namin pinaplano niyang pumunta sa kinaroroonan nila at kapag pinabayaan niya ang kanyang bantay, mahuhuli siya. Nakita namin sila Young na naglalakad at sabi ng isa, nandito lang si Woojin pero ngayon wala na. Sinabi ni Young na tiwala siya na ito ang tamang lugar, ngunit nagulat siya na hindi nagpapakita si Jin Wook. At hindi ito tama sa pakiramdam.
Tinuro ng isa sa kanila sina Woojin at Jin-wook na nakahiga sa sahig na puno ng dugo. Sinabihan sila ni Yaong na tingnan muna si Jin-wook at ang iba ay titingin sa paligid habang ang isa sa kanila ay nagpapagaling kay Jin-wook. Siya ay mabilis na. Nagulat at sumigaw na ang kanyang leg ay nasugatan at mid-shake. Sinabihan siya ng healer na huminto sa pakikipag-usap dahil hindi niya ito mapagaling sa ganitong estado. Itinuro ng lalaki si Woojin at sinabi sa kanya ni Minchev na hindi mahalaga si Woojin at mag-focus sa pamumuhay. Tinanong siya ni Yaong kung kamusta si Jin-wook at sinabi niya sa kanya na siya ay malubhang nasugatan at na maaari siyang mamatay sa ganitong bilis. Nagtataka si Yaong kung ano ang nangyari at sinabing hindi sila nag-away, ngunit naalala niya ang pag-uusap nila ni Ji-hoon at iniisip kung plano rin niyang patayin silang lahat. Sinabihan ni Minchev si Yaong na umiwas dito at si Jin-wook ay dumudugo ng husto at ang nakapagpapagaling na magik na yon. Hindi, ngunit naantala nang lumitaw si M. Marskelly Bones mula sa kanyang likuran at pagkatapos ay hiniwa siya sa kalahati. Tumingala si Minsik upang makita na siya ay naging sandwich at ang iba ay sumigaw at napagtanto ni Yaong na sinadya nilang itinuon ang manggagamot. Sinabi ni Yaong ang iba sa tingin niya ay niloko sila ni Ji-hoon. Pinalibutan ng mga lalaki ang grupo ni Yaong at pagkatapos ay pinutol nito ang Edgelords at ang isa sa kanila ay nagsasabing alam ng mga halimaw na gwapo siya dahil patuloy silang umaatake sa kanya. Ang isa ay nagsasabi sa kanya na hindi yon at siya amoy lang. Ang isa pang lalaki ay nagsimulang suminghot ng kanyang mga hukay. Ang isa pang lalaki ay nagsasabi sa kanya na higit pa sa kanyang mga tagahanga ang darating. Tumalikod ang lalaki at nanalo sa lalamunan at hinawakan ang binti nito pagkatapos ay binuksan ito na parang isang bag ng chips. Lumapit ang isa pa at siya. Last here nothing, it cuts back to Young asking why he betrayed them, and we see Woojin off-screen them and says that even while dying he isn't being honest and that his greed crossed the line kahit na siya ang nagsabi ng bawat tao. Worth is valued differently. He wonders how he know that and he recalls his conversation with his men about how the plan is to capture Woojin. At sinabi ng isa sa kanila kung hindi nila siya papatayin, hindi masisiyahan si Young sa kanyang libangan at nakita naming ibinaba niya ang kanyang manggas at tumugtog siya ng gitara sa kanyang braso. Buhay nila. And it would be nice if they have more requests like this than Young said the line that Woojin hit him with. And we see Woojin was lurking at the restaurant. Woojin pulls a weapon from his inventory and said he was curious about how much Young's life ay sulit habang pinuputol niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay lumayo siya. Naghiwa ito ngayong gabi at nakahanap si Woojin ng isang duwende na nagtatago at pinatay ito. Sinabing kailangan niyang magtungo sa susunod na palapag dahil hinihintay siya ng school gang. Nakita nila ang isang sinag ng liwanag na nagpapatunay na nalinis na ang unang palapag at nagtaka sila anong nangyari dahil sinadya ni Young na hintayin siya na magpadala ng signal kung nahanap niya ang duwende. Sabi ni Matsubase sa reaksyon ni Ji-hoon, parang hindi ito naayon sa plano niya at nalinis na ang unang palapag. Tila hihintayin nila sila sa ikalawang palapag at papatayin sila. Nagsimula silang tumakbo patungo sa gate at iniisip ni Ji-hoon kung nalaman nila ang tunay niyang plano. Nakita namin si Woojin na nakatayo sa harap ng gate at binuksan niya ang pinto, lumipat sa pangalawang pinto. Muli itong tumalikod kay Young at sinasabi sa kanya ng sekretarya na kakaiba ang isa sa mga binili ni Woojin at nagtataka si Young Wan kung ano. Siya ay nag-iisip na bumili ng isang collection socket. Ito ay bumabalik sa gate na binuksan at ang school gang ay nagsabi sa kanyang mga tauhan na ang grupo ni Young ay maaaring mag-set up ng isang ambush at isa sa kanila ay nagpapasalamat kay Ji-hoon para sa paggawa ng sitwasyon na mas masaya. Pumasok sila sa gate at ipinakita nito sa amin ang ikalawang palapag at nakabukas ang isang higanteng mata sa ilalim ng tubig. Sabi ni Matsu na kakaiba na walang umaatake sa kanila at sinabi ng mabahong dude na marahil ay nagtatago lang sila dahil sa takot. At tumapak siya sa isang tripwire. Nakikita namin ang maraming araw na lumilipad patungo sa kanilang lahat, ngunit hinaharangan nila ang mga ito. Nabasag ang mga bote ng dugo sa dulo ng mga araw na pumapasok sa kanila. Nalilito sila dahil ito ay isang collection socket. Sabi ni Motsu hindi niya unawain dahil dapat ay malaki ang pagkakataon para matake sila. At nananatili ang mabahong lalaki.
Ang amoy ng dugo at lumitaw si Woojin na nagsasabing sa tingin niya ay magkatugma ito kung gaano ang amoy ng dude. Nagulat si Ji-hoon nang makita si Woojin at ang iba ay nagtanong kung nasaan si Young. Napagtanto ni Woojin na sa tingin nila ay kasama siya sa team ni Young at sinabi sa kanila na siya. Susundan nila silang lahat dito. Ngunit sinabi niya sa kanila na walang sapat na oras para mag-usap at may narinig si Matsu na papalapit sa kanila mula sa tubig at nakita namin ang isang higanteng nilalang na butiki na lumitaw at kinagat ang isa sa mga ulo ng Edgelords. Nagulat ang iba. Habang pinagmamasdan nila ang mga paa ng lalaki na nakalawit sa bibig nito. Sumigaw si Matsu, tinanong si Woojin kung ano ang kanyang ginawa, at ipinaliwanag ni Woojin na ang likidong natatakpan ng mga ito sa kanyang dugong goblin, at ito ang paboritong merienda ng butiki, at ngayon ay magiging isang mahusay na ulam sila para dito. Sumigaw si Motsu, sinabing papatayin niya siya, at sumigaw habang sinisingil si Woojin. Stinky tells him that he can't leave, and we see him clash swords with Woojin. Matsu says he'll claw his eyes out, and Woojin said he's all bark. Walang kagat. Ngunit napansin niya ang Master Swordsman's Sword mula sa Mesha Guild at sinabi niya kay Matsui na nakita niya na siya ang Master's Disciple. Nagulat si Matsu at nagtanong kung paano niya nalaman. Luminga-linga si Ji-hoon sa paligid na naghahanap ng mga binata, sinabing hindi si Woojin ang problema at silang apat lang. Ang paglilinis sa piitan ay hindi isang problema, ngunit sinabihan siya ni Stinky na tumutok sa laban at humingi ng tulong. Napagtanto ni Ji-hoon na kung ang mga kabataang lalaki ay lilitaw ngayon, sila ay mapapawi. Pinutol nito ang pagtatanong ni Matsu kung paano niya nalaman, at sinabi ni Woojin na parang nawawalan na ng malay ang master na ginagawang disipulo si Matsu. Galit niyang inatake si Woojin, at natutuwa si Woojin na nahuhulog na siya sa mga provokasyon, ngunit sinabi niyang mahirap siyang talunin gamit lamang ang kanyang espada, pagkatapos ay kinagat ang kanyang labi. Hinampas siya ni Matsu at tumalon siya sa hangin upang maiwasan ito, pagkatapos ay dumura ng dugo sa kanyang mukha, tinamaan si Matsu sa mga mata. Nagagalit ito sa kanya at napagtanto niyang nalason na siya at kung tatagal ang laban na ito, magiging masama ito para sa kanya at sinabi niya kay Woojin na tatapusin na niya ang laban ngayon. Isang kasanayang tanging ang mga pinili ng isang tiyak na nimbus ang maaaring gumamit. Inilagay ni Matsu ang kanyang espada sa harap ng kanyang mukha, pagkatapos ay hinampas si Woojin. Nanonood si Woojin at nakita namin ang napakaraming alikabok na naitataas. Sinabi ni Matsu na ang kanyang katawan ay napapagod, ngunit napagtanto na siya ay sinadya upang ibalik si Woojin ng buhay. Mabilis siyang inatake ni Woojin mula sa likuran at si Matsu ay nagtataka kung paano niya naiwasan ang pag-atake. At pagkatapos ay hinihiwa siya na parang pizza. Habang naghihingalo siya, naalala niya ang kanyang mga turo ng master at kung paano niya magagamit ang kakayahan ng isang beses. At sinabi ng guro sa kanya habang maganda ang kanyang kopya ng kasanayan, ito ay sobra para sa kanya na gamitin sa isang tunay na laban at kailangan niyang pigilin ang paggamit nito laban sa isang taong nakakakilala sa kasanayan. At kung sakaling makatagpo siya ng isang tao na hindi nasaktan pagkatapos na tamaan may husay, mahuhuli at papatayin siya ng halimaw na yon. Habang naghihingalo siya, sinabi niya sa kanyang guro na nakatagpo siya ng halimaw na yon ngayon. Sigaw ni Stinky para sa kanya at pagkatapos ay naswipe ang buntot at bumagsak sa puno at nahulog si Ji-hoon ay nagsabi na lahat sila ay walang silbi at kahit na ang. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.